yung lust of the eyes, tsaka lust of the flesh. Sumamba sila sa Diyos na nakikita, lust of the eyes. Nagsipagsamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Lust of the flesh, nagsiinom sila. Nagsiinom, nagsitindig, at nagsisayaw. Sabihin, lumakad sa kalayawan, maminamahal. Lust of the flesh, lust of the eyes. Hindi nagbago. At ang sabi, wag din naman kayo magbulong-bulungan gaya ng ilan sa kanila nagbulong-bulungan at napahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. Nagbulong-bulungan sila, inisip nila mas matuwid sila kay Moses. Ang ibig sabihin niyan, pride of life. Pride. Inisip nila, pinangungunahan sila ni Moses, mayabang si Moses, ang yabang ni Moses. Nagbulungan sila ng masama patungkol kay Moses. Bakit pwede pang saklawan ng karapatan natin ni Moses? Tao lang siya, ang dami-dami natin. Ang tawag yan, pride. Pag ayaw mong magpaturo, ayaw mong magpaturo ng mga mangaral ng salita ng Diyos, alam nila ang Biblia, ayaw mong magpaturo, ayaw mong magpatuwid, ang tawag yan, pride. Amen. Kasi pag ikaw ay Kristiyano, maminamahal, dapat meron kang pusong mapakumbaba, andang magpaturo, andang magpatuwid. Kasi hindi lahat ng mga mangangaral, maminamahal, tandaan po, hindi lahat ng mga mangangaral, totoong mga lingkod ng Diyos. Pero dito sa ministry natin, sa ating banal na gawain, bago kami naging mangangaral, katakot-takot na pag-aayuno ang ginawa sa amin. Ang tagal na namin bago kami naging mangangaral. Doon makagraduate ka lang ng Bible School, preacher ka na. Meron ka lang konting kabisadong Biblia, preacher ka na. Pero dito sa atin, hindi pinag-uusapan kung may pinag-aralan ka, kung matalino ka, kung ikaw ay nakasusunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Doon pa, andaling magpastor, 3 years ka lang pastor na dito. Hanggang ngayon, siguro mga 43 years na akong nangangaral, hindi kami pastor. Ang tawag sa amin, preacher. Amen. Sa kanila, sandali lang. Kaya pride of life. Kaya sabi ko sa inyo, maminamahal, hindi nagbabago ang mga tukso ng dyablo. Amen. Kaya ang gawin nyo, pakinggan natin lagi ang salita ng Diyos, magpaturo tayo. Sabi rito sa Biblia, maminamahal, dito sa 2 Corinthians 2:11, huwag tayo maging lalang sa gawa ng dyablo. Huwag tayong maging haling. Kung tutulog-tulog ka, wala kang alam, wala ka pang Biblia, ayaw mo pang makinig ng salita ng Diyos, paano kang magtagumpay sa dyablo? Si Satanas alam ang Biblia. Amen. Binabasa niya yung Biblia. Ang pinangtukso niya sa malapang nun, Biblia. Paano ka lalaban nang wala kang Biblia? Ang sandata natin sa spiritual warfare, yung Biblia, ang salita ng Diyos ay tabak. Pero kung tutulugan mo ang Biblia, paano ka makalaban? Tapos wala ka pang Biblia. Hindi ka makapagbasa. Paano ka manalo? Si Satanas napakamakapangyarihan. Walang ibang makakalaban dyan, walang ibang makatalo dyan, kundi Biblia. Kasi pag hawak mo ang Biblia, nasa sayo ang Diyos. Pag ayaw mong makinig ng Biblia, ayaw mong maminamal magbasa ng Biblia, ayaw mo magkaroon ng Biblia, parang sinasabi mong kaya mong mabuhay nang hindi kasama ang Diyos. Ganun yan. Tignan mo sa church na walang Biblia, ministro lang pwede magbasa ng Biblia, amen sila ng amen. Amen. Si Kristo tao, amen. Si Kristo hindi Diyos, amen. Yan ang mga taong walang kaligtasan, sabihin ko sa inyo. Mabasa nyo ang Revelation, maminamahal, si Kristo nakaupo sa trono. Revelation chapter 4 verse 2, isa lang ang trono. Pagdating sa Revelation chapter 5 verse 11 hanggang 13, si Kristo ang nakaupo sa nag-iisang trono. Si Kristo. Amen. Paano pag nabigla ka pagdating mo sa langit? Paano mo masasabing pagdating sa langit uy, tao lang to, ba't nakaupo? Hindi ka pwedeng makarating doon. Sabi nga, sinong pwedeng umakyat sa langit para ibaba si Kristo? Walang pwedeng umakyat sa langit na ibababa si Kristo. Kung gusto mo umakyat sa langit, itaas mo si Kristo at ikaw ay matataas na kasama niya. Dahil walang ibang pangalang ibinigay sa silong na langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Naging silo pa sa kanila yung pagkakatawang tao ng ating mahal na Panginoong Kristo. Nakapokus sila doon sa tao.
Hindi nila alam, pag hindi nagkatawang tao, malapang lahat tayo, diretsos lahat sa impyerno. Walang maliligtas kahit isa, kahit si Adan, kahit si Abraham, lahat ng mga matutuwid na tao sa banal na kasulatan, hindi akit sa langit kung hindi nagkatawang tao si Kristo. Kaya siya nagkatawang tao, maminamahal, sabi, para tubusin ang ating mga kasalanan. Mula kay Adan, mula kay Eva, hanggang maminamahal kila Abraham, hanggang sa mga tao noong unang panahon, at sa mga darating pa na tao sa susunod na henerasyon. Yun ang layunin. Bakit nagkatawang tao ang Diyos, namatay sa krus, nabayubay upang magkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, dahil kahit lahat ng tao na nabuhay sa mundong ito, dalhin sa langit, maluwag pa rin ang langit. Kaya ang lugar na malaki, bahay mo, alam mo, malaki bahay mo, walang nakatira, kahit maganda, kahit malaki, malungkot. Amen? Ganon ang Diyos, kaya hindi siya masaya. Kailangan niyan punuin ang kaharian ng Diyos ng mga tao, maminamahal, para ito maging kagalakan niya. Gusto niyang makapiling tayo sa langit, ayaw niya mapunta tayo sa impyerno, kaya siya'y bumaba na katawan tao para mga minamahal, tayo po ay maligtas at magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Basahin natin 2 ulit talata, mga minamahal, dito sa 2 Corinthians chapter 2 verse 11 at dito sa Hebrews 12 verse 2. Uling talata na po. Kalawang Korinto Kapitulo 2 talatang 11. Upang huwag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. Amen. Hebrews. Ito po sa Hebreo, chapter 12, verse 2. Namasdan natin si Jesus na gumawa ng sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng nuklukan ng Diyos. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, nabasa po natin, upang wag tayong malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. Kailangan may Biblia ka. Kailangan nagbabasa ka ng Biblia. Pag hindi ka, mga minamahal, nagbabasa ng Biblia, sabi ng banal na kasulatan, malalamangan ka ni Satanas. Si Satanas matalino yan. Marunong yan. Kabisado ang Biblia niya. Kita mo, pinalaban niya sa malapang sus, puro biblikal. Paano na lang kung hindi ka nagbabasa ng Biblia? Nakabibili ka ng 10,000 na cellphone, 20,000 na cellphone, nakakabili ka ng computer, kahit ilang libo, ilang daang libo, nakabibili ka ng sasakyan. Biblia, 700 lang, wala ka. Ang laking insulto sa Diyos niyan. Ewan ko kung makakait ka sa langit, ininsulto mo ang Diyos. Nakabili ka ng sasakyan, meron kang house and lot, meron kang bahay, nakabili ka ng mga mahalagang gamit, tapos Biblia 700 lang, ayaw mong bumili. Wala kang Biblia. Sabi ng Biblia, upang wag tayong malamangan ni Satanas, sapagkat hindi tayo hangal sa kanyang mga lalang. Kaya tayo pinagbabasa ng Biblia para hindi tayo matulad doon sa simbahan ng mga matutulis. Bawal ang Biblia. Kaya oo nga sila ng oo nga. Oo nga po, siya nga po. Punta tayong impyerno, oo nga po, siya nga po. Yun ang mga hindi nagbabasa ng Biblia. Pero wag tayong tumulad sa kanila. Meron tayong kapangyarihan bumili ng Biblia. Meron tayong kapangyarihan magkaroon ng banal na kasulatan. Wag na wag kang mga minamahal maglilingkod sa Diyos nang wala kang dalang Biblia. Kung wala kayong Biblia, magsabi kayo sa akin, bibili ko kayo. Amen. Pero pag-iipunan ko pa. Everybody shall praise the Lord. Tayo po'y tumayo, mga minamahal, at minsan pa tayong umawi.